Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong February 8, 2025. Nakatakdang ilunsad ng Dental Division ng City Health Office ang dental card para sa mga daycare students ng pamahalaang lungsod sa February 24. Ang mga ito ay mga batang magiging miyembro ng itinayong Caries Free Club na natukoy na may mga malulusog ng ngipin. Narito ang report. Makakatanggap ang mga daycare children ng libreng oral examinations, oral prophylaxis, dental treatment, fluoride application, pits and fissure sealants, at tooth extraction sa loob ng 5 taon. Ito ay isa lamang sa mga gawing inihanda na nabanggit at tanggapan bilang pagdiriwang ng National Dental Health Month ngayong Pebrero na may temang pamilya, unang dentista. Katuwang nila sa naturang proyekto ang Colgate na siya magkakaloob ng hygiene kits. Ayon sa hepe ng Dental Division ng CHO na si Dr. Love Cabral, prioridad nila ang mga daycare students upang habang bata pa ay maturuan na ng tamang pangangalaga ng ngipin. Idinagdag pa din niya na may 6 na public elementary schools ang bahaging kanilang Adapt a School project kung saan makikinabang kanilang mga mag-aral sa libreng fluoride application at pits and fissure sealants. Binibigyan din ng mga bata ng lecture hinggil sa oral health care. Nakakatanggap din aniya ng parehong serbisyo ang mga special needs education students sa lungsod. Abang patuloy pa din ang pag-ikot ng dental health bus sa iba't ibang barangay upang magkaloob ng dental services. Mula sa ulat ni Rona Endaya Contreras, Gerson Sanchez reporting. Nag-uwi ng karangalan ang Philippine Robotics team members ng SDO Batangas City na lumahok sa 26th International Robot Olympiad o IRO na ginanap sa Busan, South Korea noong January 16 to 21. Binigyan ng Robotics Excellence Award sa Creative Movie category sina Ayesha Ferrer ng Banaba West Integrated School at Noah Salatiel Reyes ng Batangas City Integrated High School. Nakatanggap din ng parehong award sa technical sina Joseph Bernard Maala at Reynald Arnie Bool ng Batangas State University, the National Engineering University sa Mission Challenge, gayon din sina Hill Michael Sipilio at Kent Joros Cueto ng Pedro S. Tolentino Memorial Integrated School sa AI Driving. Ginawaran din ng Robotics Excellence Award sa Creative Technique category sina Miriam Esther Kendall at Justin Rico Mag-Adyan ng Paharang Integrated School. Doon pa talaga po sa Korea kami magdi-decide kung ano po yung robot ang aming gagawin po. Kasi po, meron po kaming written exam po sa Korea which bibigay po kami ng isa pong subtopic na doon po namin i-align ng aming pong robot. AquaRise is an Arduino-driven robot designed to improve aquaculture systems by automating water quality monitoring, temperature regulation, and sterilization. It has 4 functions po na optimal water quality, which gumagamit po siya ng 3 sensors, turbidity, pH, and temperature to measure po the water po kung gaano po siya ka-clean, ka-safe, para po sa mga isda na dito po siya magli-live as aquaculture farm po. Ang IRO ay isang okasyon kung saan nagtitipon-tipon ang mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo upang ipamalas ang kanilang husay at pagkamalikhain sa larangan ng robotics. Samantala nakasama naman ni Kendall na nagwagi ng ika-2 pwesto sa Innovative Prototype category sa 2024 National Robotics Competition, Sustainable Development Goals na ginanap sa University of Cordillera City sa Baguio City noong January 11, si Paulo Christopher Tampol. Okay. Introducing Clearwater, cleaning livestock environment with autonomous robotic water allocation and treatment engine for reuse. Clean water is an essential resource in livestock farming, particularly in piggeries. The functions of these robots are: an LCD display board is placed at the side of the robot for real-time data analyzing, while it is connected to a temperature and humidity sensor for real-time sensing of the temperature within the piggery. It is placed on a conveyor belt which allows it to move back and forth. Once it senses high temperatures around the piggery, it automatically sprays water, cooling down the pigs. The dirty or the wastewater will go through the catch bin, which has a dirty water pump which allows it to facilitate to go through the filtration system, consisting of 4 components: rocks, sand, charcoal, or cotton.
It is connected to a storage unit for the clean water, and a UV sterilizer was installed to ensure that any remaining pathogens in the water will be eliminated before further reuse. The benefits of this are we could find possible sponsors po to sponsor our innovative project po to make it a real-life integration po in real-life piggeries po. We could find agricultural sponsors po, and we could share it to other innovators like us po to improve po our prototype. Wagi naman ang ikatlong pwesto sa sumabot o sa 3 kg sina Rain Enrique Bool at Rica J. Berania ng Pedro S. Tolentino Memorial Integrated School. Lubos ang pasasalamat ng team sa suportang ipinakaloob ng pamahalaang lungsod sa kanilang grupo. Humigit kumulang sa 2,000 EBD High School scholars mula sa iba't ibang barangay at paaralan sa lungsod ang tumanggap ng allowance mula sa lokal na pamahalaan noong February 6 at 7. Narito ang report. Ang mga regular scholars ay tumanggap ng 4,000 piso habang 6,000 piso naman para sa mga high-rank students na halagang maaari nilang magamit sa mga pangangailangan sa pag-aaral. Binigyang diin ni Mayor Beverly D. Macuja sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng presensya ng mga magulang sa tagumpay ng kanilang mga anak, kung kaya't hinihikayat niya ang mga ama at ina na dumalo sa nabanggit na okasyon na iparamdam ang kanilang pagmamahal at pagkalinga sa mga ito. Ang scholarship distribution ay pinamahalaan ng Mayor's Action Center o MAC, katuwang ang Office of the City Treasurer's Office. Nakasama ni Mayor D. Macuja sa naturang distribusyon sina Congressman Marvy Marino, Vice Mayor Eliza Cruz at iba pang miyembro ng Team EBD. Samantala, may 345 residente naman mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ang nabigyan ng medical at funeral assistance ng pamahalang lungsod. Kasama si Elmer Zaraspe, ako si Alvin Remo nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.